Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back sa aking YouTube channel. Ako muli si Ginang Riveros Perido at ngayong araw ay pag-aaralan naman natin ang wastong paggamit ng gitling o hyphen. Sa pagsulat ng isang sanaysay, kwento, talata o pangungusap, ang paggamit ng wastong bantas ay mahalaga upang maging malinaw ang nais ipahiwatig ng may akda. Isa sa mga ito ay ang gitling o hyphen sa wikang Ingles. Paraan ng paggamit ng gitling ay ginagamit ito kapag umuulit ang salitang ugat o ang mahigit sa isang pantig ng salitang ugat. Halimbawa nito ay ang mga sumusunod. Sa salitang hawak-hawak, ang salitang ugat dito ay hawak, kaya nilagyan natin ng gitling sa gitna dahil inulit ang salitang ugat na hawak. Sa ikalawang halimbawa naman ay paulit-ulit. Sa salitang ito, ang salitang ugat ay ulit. Naulit ang salitang paulit, kaya nilagyan natin ito sa gitna ng gitling. Sa ikatlong halimbawa naman ay dahan-dahan. Ang salitang ugat dito ay dahan, kaya nilagyan natin ito ng gitling sa gitna. Siyempre, meron tayong exemption to the rule. So, paalala, huwag maglagay ng gitling kapag walang salitang ugat o kapag sa tingin ninyo ay walang ganoong salita. Tulad na lamang ng halimbawa, mali ang salitang ala-ala. Hindi natin ito dapat lagyan ng gitling sa gitna dahil wala namang salita na ala. Gayun din, sa ikalawang halimbawa, gamo-gamo. Hindi natin ito pwedeng lagyan ng gitling sa gitna dahil wala namang salita na gamo. Tulad din ng salitang paru-paro, hindi natin ito pwedeng lagyan ng gitling sa gitna dahil wala namang salitang paro. Paraan sa paggamit ng gitling ay ginagamit ito kung ang unlapi ay nagtatapos sa katinig o consonant at ang salitang nilalapian ay nagsisimula sa patinig o vowel na nagkakaroon ng ibang kahulugan kapag hindi ginigitlingan dahil na rin sa pagkakabigkas. Bawa, ang salita ay may-ari. Nilagyan natin ito ng gitling sa gitna dahil ang unlapi na may ay nagtatapos sa katinig na Y at ang sumusunod na letra pagkatapos nito ay patinig na A or A. Sa ikalawang halimbawa, ang salita ay pag-asa. Nilagyan natin ito ng gitling sa gitna dahil ang unlapi na pag ay nagtapos sa letrang G at sinusundan nito ng letrang A na patinig. Sa ikatlong halimbawa, ang unlapi ay nagtapos ito sa katinig na G at sinusundan nitong letra ay A or A, kaya nilagyan natin ito ng gitling sa gitna. Paalala, huwag maglagay ng gitling kapag ang unlapi ay nagtatapos sa katinig o consonant at ang salitang nilalapian ay nagsisimula rin sa katinig o consonant. Sa unang pangungusap, bahala kang maglaway. Ang salita na nilagyan ng gitling ay maglaway. Mali na lagyan ng gitling sa gitna ng unlaping mag at nilalapian na laway dahil ang unlapi na mag ay nagtapos sa katinig na G at ang sinusundan nitong letra ay katinig rin. Kaya hindi ito natin pwedeng lagyan ng gitling. Sa ikalawang halimbawa naman ng pangungusap, tayo ng magsulat. Hindi tayo pwedeng maglagay ng gitling sa gitna ng unlapi na mag at nilalapian na sulat dahil sa unlapi na mag, ito ay nagtapos sa katinig at ang sinundan nitong letra ay katinig rin. Kaya hindi natin ito pwedeng lagyan ng
gitling sa gitna. Paraan sa paggamit ng gitling o hyphen ay ginagamit ito kapag ang panlapi ay dinudugtungan ng salitang Ingles. Halimbawa, sa unang salita, ang panlapi ay na, at ang dinugtungan nitong salitang Ingles ay realize. Kaya nilagyan natin ito ng gitling sa gitna. Gayun din sa ikalawang halimbawa, mag-set. Ang panlapi o lapi ay mag, at ang dinugtungang salita nito na Ingles ay set. Kaya nilagyan natin ito ng gitling sa gitna. Ikatlong halimbawa, mag-jogging. Ang unlapi o panlapi na inilagay ay mag, at ang dinugtungan nito na salita ay jogging. Kaya nilagyan din natin ito ng gitling sa gitna. Apat na paraan sa paggamit ng gitling ay kapag ang tanging ngalan ng lugar, tao, simbolo, brand o tatak ng isang bagay o kagamitan ay may unlapi. Halimbawa, sa unang salita ay taga Cebu. Ang unlapi na inilagay ay taga, at ang Cebu naman ay tumutukoy sa ngalan ng lugar, kaya nilagyan ito sa gitna ng gitling. Ikalawang halimbawa naman ay Maka Duterte. Ang unlapi na inilagay sa salita ay Maka, at ang Duterte ay tumutukoy sa ngalan ng tao, kaya nilagyan natin ito ng gitling sa gitna. Sa ikatlo naman ay nagdawni. Ang unlapi ay nag, at ang downy ay tumutukoy sa isang brand, kaya ito ay nilagyan ng gitling sa gitna. Ang paraan sa paggamit ng gitling o hyphen ay ginagamit ito kapag ang dalawang salita ay pinagsama at katagang na sa pagitan nito ay nawawala. Ang salita ay away, bati. Pinagsama ang salitang away at bati, kaya nilagyan natin ito ng gitling sa gitna at ang at ay nawala. Sa ikalawang halimbawa naman, ang salita ay bahay, ampunan. Pinagsama ang salitang bahay, ampunan. Kaya nilagyan natin ito sa gitna at inalis natin ang salita na. Na paraan sa paggamit ng gitling o hyphen ay ginagamit ang gitling kapag nagsusulat ng mga numero sa mga petsa o sa mga oras. Ika-7 ng umaga. Nilagyan natin ng gitling sa gitna ng unlapi na ika at numero na 7. Gayon din sa ikalawang halimbawa, nilagyan natin ng gitling sa gitna ng unlapi na ika at numero na 100. Pakatandaan na kapag in-spell out na natin ang numero, ay hindi na natin ito kinakailangang lagyan ng gitling sa gitna. Tulad na lamang ng halimbawa, ika-7 ng umaga, ikalawa, ika-100 anibersaryo. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Nawa ay may natutunan kayo sa araw na ito. Hanggang sa muli, paalam!